ito lagi ang una magko-command. Si relay number 1 lagi ang magko-command, hindi si relay number 2. Hindi yan pwedeng i-bypass to si relay number 2. Kasi hindi siya iikot yung motor. Yan no. Yan no. Mag-command siya, mag-trigger ito. Walang kukuwang ni positive. Di ba? Yan no, ito yung positive eh. Ito lagi ang unang magti-trigger o magko-command itong orange wire na to. So guys, welcome sa aking Auto Electrics. So, bali itong share ko sa inyo, bali cooling fan circuit ng Toyota Vios na 2004 model. Bali Toyota Vios Robin. So, meron lang ako nag-request si Mr. Ronnie Cross. Boss, shoutout sa iyo. Ito kasi sabi niya nag-comment sa isang video ko, sabi niya, Sir, good PM. Sa akin, sir, baka pwedeng mag-request din wiring diagram ng Toyota Vios Robin 2004 model. Wiring din sir ng red fan. Gusto ko po sana ibalik sa stock. Salamat po sir. Sana po magawa nyo din po nyo ng vlog. So, bali ito sir yung request mo. So, bali ito yung diagram natin. Bali itong radiator fan relay number 1, radiator fan relay number 2. Ito resistor, radiator fan resistor. So medyo hindi nyo lang makita kasi masyadong maliit. Sa engine coolant temperature, so mamaya isum ko to. Bali itong ECM, engine control module. Bali cooling fan motor o radiator fan motor, fuse box. So isum ko para makita nyo. So ayan. So, pag may time na malabo yung screen o yung video, baguhin nyo lang yung quality ng video nyo sa YouTube. So, bali sa right side ng video, meron kayo makita dyan na gear icon. So, click nyo lang yan. So, dyan nyo makita yung, tinan ko sa cellphone ko rito para makita yung guide. So, pag click nyo ng sa video, habang nagpi-play yung video, click nyo dyan, may makita kayong gear icon sa right side, sa taas. So, click nyo lang yung quality. So, makita nyo din yung quality kung ilan. Halimbawa, 144 pixel, 240 pixel, 360 pixel, 480 pixel, 720 pixel, or 1080 pixel. So, mamimili kayo dyan. So, depende sa inyong internet connection. So, yun ang pipiliin nyo. So, click nyo lang. Ulitin ko, click nyo yung gear icon sa right side sa taas, quality, click nyo yung quality. So, click nyo yung advance. So, makita nyo dyan. Lalabas ko anong quality ng video. Mamimili lang kayo doon kung anong gusto nyo quality. Pero depende pa rin sa internet connection kung kakayanin i-play yung ganong pixel o yung quality ng video. Kasi kung minsan, pag mamaba ang quality ng video, malabo hindi nyo makita itong mga nakasulat o kaya mga guhit o kaya yung diagram. So yun lang ang tip ko sa inyo para medyo makita nyo ng gusto. So bali ito yung wiring diagram natin. Ito yung relay number 1. Bali may kulay siya na black, orange, blue, bali dalawang blue ang nasa relay number 1. So sa relay number 2 ay bali may light green, black, light green ulit, black, white, saka blue. Yan ang connection natin sa relay number 2. So bali ito yung black sa relay number 1. Itong black na to, black wire ay pumunta sa ignition or may fuse na natin amperes. Bali nakalagay ito hot in, on, or start. So ibig sabihin magkaroon ito ng ignition o 12 volt supply pag naka-on yung susi. So ayan ang connection niya. So bali itong orange na to, sa SM pumunta o sa SM galing yung command. Orange na yan. So bali black, orange, bali sa coil ng relay na connect.
Tapos yung blue na dalawang blue na to, bali sa common or sa output ng relay na connect. O sa mga bus relay ito, bali itong isang blue na to, ito isang blue na galing pa lang siyang fuse, may fuse pa na 30 amperes, bali hot at all time. Ito'y laging hot o laging 12 volts to kahit nakapunsusi kasi nakarekta to sa battery. Ang linya to o yung connection nito, bali may 30 amperes na fuse. Kung itong relay nito, kung ang relay, bus relay, bali ito yung 30. Itong galing sa fuse box na may 30 amperes. Yun nakakonect yan. Tapos ito yung isang blue na papuntang motor ay ito 87 kung bus relay ang pagbabasehan natin. So baling itong takbo ng connection natin. So pag nagbigay ng trigger pag nagbigay ng negative itong orange o galing sa SM, so magti-trigger itong relay natin. So magmamagnet sa loob. So ang contact niya sa loob, itong contact na to lilipat, magkuklose yan dito sa isang contact. So magkadikit na yan pag nag-trigger to relay. So ibig sabihin itong 87 saka 30, so magkadikit na yan. So ito magkakaroon din ng contact to. Ito magkaroon ng 12 volts na ito kasi ito didikit na sa loob. Kuha niya. So didikit yan sa loob ang relay. So ito magkaroon ng 12 volts kasi itong kabila galing 12 volts yan. So ito magkakaroon to ng 12 volts itong motor. So ikot to ng mahina kasi itong light green na to na wire, ito light green wire ay pumunta ng kabilang relay or sa relay number 2. Itong relay number 2 natin, ang connection nito ay single pole, double throw or SPDT. O meron siyang normally closed, normally open ang connection ng relay na to. So bali, kung tingnan niyo yung diagram sa relay, sa loob ng relay, itong light green na to, na-connect sa 30, kung sa bus relay to, 30 itong gitna na to. Tapos na-connect siya sa 87A o sa normally close. Itong normally close may wire na kulay blue. So yung kulay blue na yan ay pumunta ng resistor. Radiator fan resistor. So ito yung resistor na to magko-control o para humina yung ikot ng motor. So yung kabila ng resistor, may white black na tong kulay ay nakakonik sa negative or sa ground, sa body ground. So ayan. So iikot tong motor kasi tatawid dyan dito yung ground niya, yung negative. So ikot itong motor mahina, mabagal siya o low speed. Pag nag-trigger itong relay number 1 na to, pag nagbigay ito ng negative. So ikot siya na mahina. So pag nag-high speed, so magti-trigger itong green. Yan itong light green magti-trigger para magkaroon ng high speed. Isabihin ito, continuous pa rin tong nagbibigay ng signal sa relay number 1. Ibig sabihin, continuous itong nakadikit dito. Continuous yang magkaroon ng positive. Ito, naka-premise positive dapat yan para magkaroon ng high speed. Pag trigger itong light green. So, pag trigger itong light green na to, bali yung contact sa loob, lilipat dito sa kabilang side. Or sa 87. Ito, 87A. Itong kabilang side na to, ito yung kabilang side na to ay sa may white na block na kinakabitan ay ito 87. So pag trigger itong relay, energize, so lilipat yung contact dito. So magkakontak kayo yung white, black, saka itong light green na. Pag trigger ito, pag nabigay ito ng signal, itong light green na isa yung galing sa SM. Yan. So magka-high speed ang motor natin o yung radiator fan motor. So ito na pag naka-aircon pag naka-aircon to, maglo-low speed o pag trigger, bigay ito ng trigger itong orange.
Kasi pag high speed, kukuha kasi ng signal dito sa engine coolant temperature or ECT. Itong ECM na to. So, madidetect ng ECM na nagbigay ng umabot ng operating temperature ng ECT na kailangan nyo nang i-command ng high speed ang radiator. Itong radiator. So, mag-high speed ngayon yung ating radiator fan motor. Kasi solid na yung positive, yung negative, sorry. Solid na yung negative. Ito na siya. Ayan na yung takbo ng wire ng connection. Bulahin ko ito. Ayan. Buo na yung negative na papasok para magkaroon na ng high speed. So, halimbawa, tagalin mo natin ito. Ayan. So, ganyan. So, normal siya. So, hindi siya ikot ang motor. Wala pang nagtitrigger sa kanila. Kaya duman ng ECM, pag ayan na. Dito ako banda. Kung titingnan mo yung diagram na to, pag nag-trigger tong ECT, hindi ko lang temperature, pag hindi ka naka-aircon, ibig sabihin, kailangan ito pa rin ang mag-trigger. Pag hindi ka naka-aircon, maglo-low speed pa rin siya. Alam mo kung bakit? Kasi kailangan niyang ito muna ang mag-trigger, yung relay number 1. Hindi ito agad-agad mag-trigger. Kasi pa nag-trigger to, hindi ikot yung motor. Alam niyo kung bakit? Kasi wala siyang positive ang motor. Ayan, no? Hanggat dito, nagkaroon ng positive itong linya na to. Ibig sabihin, pag nag-aircon kayo sa hindi, ito lagi ang unang magko-command. Itong orange na to. Nakuha niya? Ito lagi magko-command. Ito muna unang magti-trigger, itong relay number 1, bago itong relay number 2. Kasi kailangan niya ng positive. Kasi itong positive, dito lang sa isang relay kumuha sa relay number 1. Yan na. So, yan ang kailangan muna mag-trigger. Pag hindi ka nag-aircon, ito rin ang magti-trigger muna itong orange wire na to. Bago itong light green. Bago yan. Bago siya mag-high speed. Halimbawa, hindi kayo naka-aircon, mag-command tong ECT. Ito yung kukommand niya, orange. So, ikot yung motor, low speed, kahit hindi kayo naka-aircon. So, pag nag-aircon kayo, naka-trigger pa rin yan. So, pag nag-aircon kayo, itong gagana, mag-high speed siya. Kasi, dito na siya kukuha ng negative kasi lilipat to dito eh. Iti-trigger na. Pag hindi kayo naka-aircon, ito kukuha yung linya kasi hindi ito magti-trigger. Yan, naduman ng resistor kaya mabagal yung ikot ng radiator. Nakuha niya. So, pag aircon kayo, ito pa rin ang gagana. Pag hindi kayo nag-aircon, ito pa rin ang unang magti-trigger. Maglo-low speed pa rin siya. Kaya nga duman siya ng ECM eh. ECM control siya eh. Kasi yung ECM ang mag-decide kung ano yung iti-trigger niya. Pero ito lagi yung iti-trigger niya. Kung titingnan mo yung diagram nila, ito lagi ang una magko-command. Si relay number 1 lagi ang magko-command. Hindi si relay number 2. Hindi yan pwedeng i-bypass to si relay number 2. Kasi hindi siya iikot yung motor. Yan no. Yan no. Mag-command siya, mag-trigger ito. Walang kukuwang positive. Di ba? Yan no. Ito yung positive eh. Ito lagi ang unang magti-trigger o magko-command itong orange wire na to. So, naka-permis na yan. Pag nag-command to, ibig sabihin, meron na siyang positive na nakaabang dyan. Pag nag-command to, iikot pa rin siya ng low speed nga lang. Ayan na. Kasi, sa resistor kumuha ng negative.
No, nakuha niya. Kasi merong iba, mga napapansin ko na mga nababasa ko, mga nagko-comment na mga nagtatanong ng mga car owner na bakit walang high speed ang aking sasakyan. So hindi nila mag-high speed hanggat halimbawa pa ng aircon, kailangan nila agad high speed. So hindi po pwede kasi kung ito yung kanyang original na connection talaga. Hindi mo siya mapipwedeng i-high speed agad pa ng aircon ka. So kailangan low speed muna siya bago mag-high speed pag nag-command itong ECT na to. Pag naka-aircon. Pero pag hindi ka naka-aircon, bali pag radiator lang ang pagaganahin mo, hindi ka nag-aircon, low speed pa rin siya. Kasi ito pa rin magkukuman. Parang baliktaran, kung pagbabasahin mo yung diagram, baliktaran ng connection. Ang takbo ng radiator fan motor. Nakuha niyo ang ibig ko sabihin. Kasi marami ako nakikita ng mga car owner o kaya mga tatanong, yung aircon mahina, kailangan hindi high speed yung fan nyo, kailangan ng high speed. So paano mag-high speed? Ang nagko-control SM. Kaya binabagong connection para pag buhay ang aircon, high speed agad. Kaya binabypass nila. So, ibig sabihin, wala na sa original ang connection niya. Kaya ito gusto mangyari ni Sir Ronnie Cross na kailangan niya ibalik sa original sa stock connection yung kanyang unit. So, ibalik ko sa kanyang, ayan ulitin ko. Pag nag-aircon ka, ito magko-command. So, papasok yung positive dyan. Kasi ito naka-positive yan. So, bali ito namang motor, kukuha ng ground dito. So, yung ground pag hindi nag-trigger itong ready number to, so, dadaan sa resistor. So, pag nag-trigger itong red-green na to, pag nabigay ng negative, so, ito, mawawala na yun dito. Ito naman ang magbibigay ng signal o ng wire. Dito kukuha ng wire kasi didikit to dito. Magiging closed ito. Itong relay number to. So, high speed na siya. Yan. Tapos pag bumitaw to, halimbawa lumamig ang tubig o nag-back to normal yung temperature, so wala yan. Diyan lang yan. Babalik naman yung contact ng ito. Mag-close naman dito sa isang side na to ng contact. So, low speed siya. So, pag namatay ang aircon, ano ba yan? Namatay ang aircon. Tapos, namatay ang aircon. Tapos, ito magkukuman, ECT. Ito pa rin ang bibigyan ng ECM ng priority mo na. Ito pa rin ang iikot. Iya pa rin magkaroon ng connection. So, dito pa siya kuha. Low speed pa rin siya. Low speed pa rin siya. Yan. Si demand ng resistor. Yan ang connection. So, pag aircon kayo, doon pala siya mag-high speed. Wala kung bakit. Ito lang ibibigay yan ng ECM. So, mag-high speed siya. Mawala yung contact dito. Yan. Ito naman. So, high speed siya kasi itong contact sa loob ang lilipat. So, okay. Sana nakuha niyo yung ibig kong sabihin o nasundan niyo yung diagram na to kung paano siya gumagana.